So what is up mga kamanok? So for today's video, magmamarkot ako ng ating mulberry. Ayan, ito. Meron tayong tatlong puno rito na mga kailan ko ba ito tinanim? 2021. Ayan. So 2021 ko ito tinanim. Ito na yan. Magti 3 years na ito. So meron magkakat tayo ng pang-markot dito from mga adult branches. So mamimili tayo. Okay, so tara, samahan niyo ako. Ayan. Itong ima-markot natin is ito yung ililipat natin doon sa aming relocation site, sa aming bagong site ng poultry. So this will be our new trees doon kasi patag yun, wala masyadong pananim maliban sa ilang buko at or ilang nyog saka kalamansi. So yung kakat natin, yung ima-markot natin dito ay yung magiging shade natin doon sa ating relocation site lang. First time ko ito mag-markot ng mulberry. May dag. At so meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. So magdadagdag pa tayo, hahanap pa tayo ng isa. Alright, so meron ho tayo ditong lupa. Actually mix ito ng sinunog ko na mga ipa, then lupa. So babasain ko lang ho ito at ibabalot ko doon sa ating ating branch na ma-markot. So ito na yung ating mga ginawa sa dalawa, tatlo, apat. Ayan, apat siya, apat. Okay, 5. Okay, 6. Bali 7. So may nakalimutan tayong ibalot, meron pang isa doon. Ayan, balot natin yan. So yun, all in all meron tayong 3, 4, 5, 6, 7,
All in all, 8 yung ating na markot today. So, bakit ba tayo nagma-markot nito, no? Una, pwede itong magamit natin for additional input sa pagkain ng ating mga manok, yung dahon at yung bunga. At the same time, shade din. Kasi yung mga markot hindi siya masyadong, or yung mga cuttings na ginamit nyo pa as planting material, hindi siya talagang lumalaki ng sobra-sobra. So ito mga cuttings ko ito nabili, dito lang din malapit sa amin sa Aklan. So yan siya, 3 years old. Medyo napasama lang yung ating pagkakatanim, hindi masyadong dikit-dikit. So dapat siguro mga at least 3 meters yung apart para, or 5 meters apart, para maiwasan yung gaya niyan, nagsala-salabat yung kanilang mga sanga. But the same time okay lang naman kasi nagre-replant naman tayo nito para doon sa ating kabilang location. So ito yung ating Madre de Agua na pinagkunan ng markot. So ito, nakunan ko na to, yung sanga na to. And then ito na yung ating mga planting materials. Ito na yung mga markoted ko. So yan o. So nag-ano na sila. Ay naku, nagsama-sama na. Nabali pa. Actually nag-ano na to, kailangan ng malipat. Ang haba na ng ugat eh. Yan o. Kasi umalis ako dito for 3 weeks, so hindi ko to nalipat. Pero ililipat natin to, dadalhin ko to doon sa ating dadagdagan pa natin to. So yan lang muna, no. So sana makatulong ito sa inyong, sa mga nagpaplano na magsimula ng poultry, lalong-lalo na gustong magkaroon ng other alternative foods maliban sa commercial feeds. This one, yung Madre de Agua, mulberry, ano pa bang iba, asola. So hindi na kami mag-aasola dahil medyo makitid yung space namin doon, hindi kakayanin ng location. So we opted to plant mulberry and Madre de Agua lang muna. So hanggang dito lang muna yung ating video for today. I'm gonna give you an update pag nalipat na namin itong aming mga markot dun sa aming location sa kabilang bayan. Alright, so that's it for now muna mga kamanok. This is Pong of Butnes Bugana Farm, and thank you for watching. Bye.